Hi guys, it's me Jelina, yung Syakalang Alipin ng Sarpi dito sa Saudi Arabia. So, pag-usapan ulit natin yung about sa mga taong nanloloko or manloloko or cheater or relasyong puno ng lokohan or nakaka-experience ng mga panloloko or betrayal sa buhay, pag-ibig. Okay, alam nyo, huwag na tayo magpaka-hipokrita. Ako hindi na ako magpapaka-hipokrita. Kasi I experience also that thing na manloko or mag-cheat. So, as a curious person, diba, hindi natin may iwasan na hanapin yung satisfaction or happiness na gusto natin. At yun ang isa sa mga malaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay. At malaki din ang natutunan ko or marami din yung natutunan ko sa experience na yun. Kasi hindi lang siya madali. Hindi siya naging madali para sa akin at para sa mga naging karanasan ko at sa mga taong na-involve sa nagawa ko yun. Okay. So, ayun na nga. Bilang curious na person, at pag hindi pala kontento or hindi mo pa pala nahahanap yung satisfaction or happiness na gusto mong maranasan at gusto mong ma-feel, magagawa mo yun eh. Manloloko ka or makakasakit ka ng tao, makuha at makamtan mo lang yung gusto mong maranasan na saya, ligaya, or satisfaction na gusto mong ma-experience. Pero alam niyo yung natutunan ko na pwede mo palang ma-experience yun or makuha yun, or pwede ka palang makipag-split sa partner mo nang hindi mo siya niloloko, nang hindi mo siya nasasaktan emotionally, nang hindi nasisira yung tipong pagtitiwala niya sa'yo at sa ibang tao. Alam mo yun, yung hindi nasisira yung trust issue ng isang tao. Pwede pala yun. Kasi alam niyo kung bakit. Magkaiba kasi yung pakikipaghiwalay na pinag-uusapan niyo mag-partner at malinaw sa inyong dalawa kung ano yung mga gusto at bagay na gusto niyong ayusin sa isa't isa. Nang walang involved na ibang tao. Walang involved na cheating, kumbaga. Kaysa dun sa pakikipaghiwalay na may ibang taong involved, may third party, kumbaga. Alam nyo kasi, kapag nakipaghiwalay ka ng kayong dalawa lang, yung pinag-usapan nyo, pinagplanuhan nyo, ginusto nyo, at pinag-agrihan yung dalawa, better siya kasi walang walang maraming isipin. Bukod sa hindi masisira yung trust issue ng bawat isa sa inyo, may peace of mind kayo, walang maraming katanungan, at maaaring maging maayos pa yung yung turingan nyo sa isa't isa kahit magkahiwalay na kayo. Pero kasi yung may involved na cheating at may involved na emotional heartbreak, ang dami ang daming sangkot or ang daming involved sa pangyayaring ganon. Kasi bukod sa masisira yung trust issue ng isang taong niloloko mo or lolokohin mo, masisira yung peace of mind niya, masisira yung kasi ang daming tanong nun eh. Like, paano nangyari? Bakit mo nagawa yun? Diba? Anong kulang sa akin? Anong maling nagawa ko? Diba? Yung mga ganon. Ang daming tanong nun at hindi yun matitigil. Hindi yun masasagot ng isang dahilan lang. Ng isang rason lang. Alam niyo yun? Gets niyo ba ako? Sa mga nakaka-gets or sa mga naka-experience dyan. So, yun yung isa sa mga natutunan ko na, okay. Pwede palang ganun. Pwede palang makipag-split ng payapa at tahimik over dun sa pakikipag-split na may involved na ibang tao. Yung tipong kung hindi nyo nagusto ang isa't isa, kung tingin nyo hindi na ganun kasulit yung nararamdaman nyo dun sa partner nyo at gusto nyo nang makahanap ng iba,
better to talk and clean things before leave each other, tapos saka kayo mag-entertain ng bago, 'di ba? So yun lang, kasi alam mo yun, siguro hindi natin madidiktahan kung ano yung magagawa or mangyayari sa buhay ng isang tao. Hindi natin pwedeng pangunahan yung bawat isa sa atin. Dahil mararanasan natin kung ano yung kailangan natin maranasan. Pero yun nga, like what I've said always, na lagi din sinasabi ng ibang tao na naririnig ko, bakit hindi ka matuto sa experience ng iba kung pwede mo naman matutunan, di ba? Gugustuhin mo pa bang maranasan yung ganong sitwasyon kung nakita mo naman na sa ibang tao na hindi naging maganda yung resulta or nangyari, which is pwede mo namang maiwasang gawin or wag gawin, di ba? Yun lang. Thank you for watching. See you to my next video. It's bye!